attribute marking project para sa inyo. Okay? Actually, this tab is for the people sana lang sa team namin. Pero as of now kasi, as you can see, wala po tayong magandang tab. Okay? Wala kayong work for the past few days. Okay? Wait lang. So, ilalagay ko po kayo sa tab na 'to para at least makapag-work kayo. Tapos right after we are done with this tab, mag-o-open yung 3D matching project. Okay? Kasi ito yung project na 'to, yung base project para sa 3D matching. So, ayusin natin yung gawa natin dito. Okay? Walang mag-o-auto pa sa inyo kasi once na may mahuli kaming mag-auto pa sa inyo, i-re-reset namin yung mga task ninyo and then ibo-block po kayo sa project na 'to. Are we clear sa part na 'yan? Okay. Ah, now, wait lang. Again, ise-send ko yung link ng training material para sa tab na 'to, para sa inyo, para i-review ninyo mamaya. Okay? So eto po yung link ng training material, please do review later. So nakikita niyo na po ba yung screen ko? Nakikita niyo ba yung screen ko? Wala, sir. Okay, wala pa naman ako na-share. Saglit lang. So ayan na, may nakikita na kayo? Yes, sir. Okay. So now again, we have a building attribute marking project. Okay, sa tab na po na 'to, hindi po tayo kailangan mag-edit ng task. Hindi po tayo kailangan mag-edit ng mga bahay, hindi po tayo kinakailangang mag-delete ng mga bahay. At saka sa filter po kayo magtatrabaho today, except na lang po for those checkers na nakapasok dito sa training na 'to, and for those people na nandun sa kabilang team. May mga nagfi-fail na ng task, yung mga task na po na yan na fini-fail po ninyo is ibabalik din yan mamaya, so that is a useless act. Yung gagawin lang po natin sa tab na 'to, all we need to do is to mark. Okay? Hindi po tayo mag-e-edit, magma-mark lang po tayo. But before that, sino dito yung mga wala pang filter? Alam ko may mga newbies po tayong kasama. For those people without a filter accounts, I will give some accounts later. Okay? So pafi-fill upin ko kayo ng form kasama yung attendance para bigyan po kayo ng filter accounts. Okay. So sa mga hindi pa po alam kung paano mag-open ng filter account, log in niyo lang po yung inyong filter account and then lalabas po yung box na 'to. So sa box po na 'to, hindi po natin kailangan galawin yung start time and then end time. Para ito sa mga hindi pa marunong mag-open ng kanilang filter account or sa mga newbies. So please take down notes. Yung gagawin niyo lang po dito is aayusin yung sub-project ID and then yung cache size. Okay? Pakitandaan, sub-project ID and cache size lang po yung gagawin natin. Ano po yung ating sub-project ID? Yung sub-project ID po natin is 2567. Okay? So ilalagay niyo lang, i-input niyo lang yung sub-project ID sa sub-project ID. And then yung cache size, I would suggest for the newbies or ngayon pa lang magtatrabaho sa filter para po maiwasan po natin yung stuck task na tinatawag sa filter side. You can at least put 2 or 3 cache lang po. Okay? Huwag po kayong magpasobra lalo na kung hindi niyo kaya. So lalagay natin 3 and then again 3. For those people, uunahan ko na kayo na magtatanong kung magkano yung benchmark nito. Actually po, hindi ko po alam for now. Kasi ito po ay isang special project. So usually sa mga special project, wala po kaming base benchmark. Okay? So si Sir Pauline yung bahala sa atin dyan. So ayun lang po. Wala po ako mai-disclose sa inyo ngayon na benchmark. And then sa filter side po pala, sorry. Sa filter side po pala natin, meron po tayong, okay, mali yung na-input ko, sorry. Meron po tayo diyang letter A and letter W sa gilid. Once na pag-openin niyo ng ID, naka-M tsaka R yan, minsan. Okay, so R stands for rest and M stands for manual. Kahit anong control D niyo po niya yan, hindi kayo makakapull ng task.
Para maka-pull kayo ng task, you should click letter R, gawin ninyong W. W means working. And M, i-click ninyo para maging A. Yung A stands for automatic. It means automatic download and you are working. So ilalagay nyo yan palagi sa A and W while you are working. Okay? Lang. 7 pala nilagay ko. So 67. As you can see, kapag mali yung inyong sub-project ID, hindi po kayo makaka-pull ng task. So, eto po yung itsura ng task natin sa tab 2567 sa filter side. Meron po tayo ditong nagre-range ng mga buildings from 0 to 10. Okay? It means may mga mapa tayo dito which is blank map kagaya nito. And then some maps have features at least 10. Okay? 10 features lang. Ganun lang yung limit sa filter side. So ano po yung gagawin natin sa building attribute marking project? Meron po tayo ditong standard ng mga rules para dyan. Meron tayong 15 pixel error to mark. Okay? Napakalaki ng 15 pixel na yan. Tapos, yung gagawin na natin is to find out those buildings na merong error, big error, shift, wall fix, and those missing buildings. Okay? So later on, pag nakakuha tayo, i-discuss ko sa inyo. So for now, mag-aantay muna tayo ng mga mapa which is may laman. Dahil this is a blank map. So para sa blank map, wala na po kayo kailangang hagilapin dyan. Dyan mapapadali yung buhay ninyo. Mas madali maghanap ng error or mas madali magpasa ng mapa lalo na kapag blank map. Okay? So for this, just submit that, click Control A. Isang click lang po ng Control A kasi kung magdodoble yung inyong click, pati yung cache po ninyo or yung mga nakapasok na task sa inyong ID is mapapasa. So, wait lang po. Okay. Okay, for this one. So, ganito lang yung usually makukuha ninyo sa filter side. Okay? Then again, hindi po tayo kailangan mag-edit. May mga mapa which is may auto naka-mark na shift para sa mga bahay. You can ignore those uh, errors. Yung gagawin nyo na lang po dyan is to select and tag them ulit as building. Kasi meron po tayong rules para sa tab na to, which is we need to ignore small houses. Small houses, it means mga small buildings or mga backyard small houses. Kailangan po nating i-ignore yan. Kailangan nating i-revert into red. Huwag nating i-mark kasi mamaya i-mark din kayo ng reviewer pag nahuli yung mga task ninyo. Are we clear? Okay. So yung gagawin po natin is to fan out nga yung mga building which has a 15 pixel error. Okay? Paano ba magbilang ng pixel? You have to zoom in. Okay? And then makikita niyo mayroong mga parang box dyan ng mga pixelated na linya. Those are the pixels. Okay? So from kung saan nagsa-start yung label, for example here, you have to count 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, and then 15. Okay, dapat 15 pixel, dapat pasok siya for you to mark those buildings. Kapag ganito actually hindi niyo to kailangan i-mark eh. Kasi as you can see po, meron po tayo dyan sa ating documents na pinasa ko sa inyo. Kasi previously, nagawa po ito sa building repair project. Tapos, yung angle, okay, yung angle ng satellite is iba sa angle ng image ngayon natin dito. Tapos, finite lang yung mga label previously. Okay? So as you can see, pareho lang din naman yung shape nila, di ba? Pero isipin nyo na lang, papaano kung yung image na to, yung pagkuha ng satellite, is sa rooftop mismo ng bahay. Hindi pa tilt, hindi nakikita yung 3D niya. Kami nagchat-chat. Wala pala. Kung hindi pa tilt yung image na to, this is an accurate label. Okay? So hindi nyo po kailangan i-mark to actually. Hindi po tayo kailangan magpaka-strict lalo na sa filter side. Okay? Yes, April, any question? April? Ano nung nare-raise ng hands natin? May tanong po? If none, okay. So, for this, just submit this one.
That is good. Kukuha na lang ako ng task sa checker side para at least, meron tayong mas magandang example. Okay. Again, kapag nakakuha kayo ng mga mapa kagaya nito, may label na kulay yellow. You have to check those labels. Kung okay yung label, all you need to do is to select and then revert them into building. Okay? Huwag ninyong hayaan na naka-yellow yan. So at first, we have to talk about big error. Okay? Like I said, yung mga big error na yan, we have to mark those building na merong mga big error. Ano ba yung big error? Missing parts, buildings na may kasamang grounds, inaccurate label, or masyadong sira yung label. Okay? Those buildings we have to mark as big error. Like for example, kasi wala tayong mga bahay na ganyan. Kukonti lang kasi yung kailangan nating i-mark for this tab. So for example, yung bahay na to, ganyan, kalaki yung kulang or yung missing part niya. Hindi nyo po yan i-edit. Okay? Hindi nyo yan pwedeng i-edit. Huwag nyong gagalawin. All you need to do is to select for those building and tag them as big error. Okay? Or, kung yung bahay is sobra-sobra yung ground parts which is nag exceed na sa 15 pixel, all you need to do for those buildings is to select again and tag as big error. Any questions muna para sa big error? Guys, may Wala tanong po, para sir. isang Wala ano po. na lang tayo. Ha? Opo, sir. Wala po, sir. Okay. So now let's talk about shift. Okay? For the shifted buildings, magtatag lang po kayo ng shift if yung bahay is too far away from the building itself. Okay? Kung pareho ng shape ng building, for example, as ba mas clear? Siguro ito. Example, pareho lang naman sila ng shape, hindi nagkakalayo. Yung problema lang is yung building is na-move malayo sa bahay. Pinagtagpo sila ng tadhana pero hindi sila okay? Malayo sila sa isa't isa. Long distance relationship. So yung gagawin nyo po for those kind of building is to select and tag as shift. Ganyan kasimple. May tanong sa shifted buildings? I Wala. have a question, sir, about Yes the po. shifted, sir. I have a question. What if ang part ng building sa ibang side, for example, parang multi-layer siya or di ba? Tapos parang yung isang Okay. layer niya is not the accurate to Okay. the So other saglit lang. side. Okay, gonna send you Ah, a screenshot so it will be clear na lang sa isip ko pag mabubuwang na ako. So, okay. Malapit na rin naman yan. Alam ko, kilala kita. ayan na, dyan na. Okay, check na Okay, lang, sir. wait lang para hindi nila makita yung mga History scandal is, natin dalawa. ay, sorry. Actually, yung sinend mo sir, Ito, oh. okay. Ganito na lang. Yan. Actually, ito yung sinend ni sir nating Kevin is this is a big error. Okay, this is not shifted. Kasi Okay. for the wait lang. Okay. Like I said, this is not shifted. This is big error. Kasi as you can see, may missing part talaga dito. Kahit i-cut pa natin to, tapos i-match natin, we cannot match this kind of building. Ay, hindi pala, sorry. This part, sorry. Ground yan eh. Ay, part, ground pala to. Ah, Actually, ito yung mga building na kailangan nating ignore or i-revert natin into red. Why? Kasi po, for example, yung building na to, yung mga part ng building na to which is hindi nagtutugma, eto, dito sa label, kapag kinat nyo to, tapos dinrag down nyo to pababa, actually this is an accurate label. Okay? Like I said previously, sa previous tab natin, nagawa na natin to ng building repair project. Sa building repair project, yung mga bahay dito, yung pag-capture ng satellite is sentro sa roof. Okay? Sentro sa roof. Kaya ganyan yung mga itsura ng label. Yung ibang lower layer is nade-define ngayon sa building attribute marking project kasi dito, yung image naman natin is nakatagilid. Did you get my point?
Opo, sir. Sir Kevin? Kaya Opo. yung mga parts na 'to which is talagang may height, Yeah. naha-highlight ngayon kasi iba na yung angle nung pagkuha ng satellite ngayon sa ating image. Mhm. Mhm. Naintindihan ko ba, Sir Kevin? Okay. Sige, sige. So, hanap tayo ng isa. Actually marami yan, eh. Actually Madami, hindi iba-iba kasi silang status kaya hindi mo talaga ma-consider or what if or why not, di ba? what if or why not? Ah, Ang lalim nun. So ganito, like for example, this one, okay? Ito yung sinasabi ko. Isipin niyo na lang kung papaano kung yung image itself is, ah, from the top, okay? Top view talaga. Tapos ni-label ninyo. Ngayon, tinort yung image. So hindi talaga magma-match yan in a way. Pero, for example, kung i-try ninyong i-cut ito, yung part na yan, select, and then ibaba, actually mag-fit yan sa lower layer. Same goes with this one. Okay, dito sa likod na 'to, ika-cut nyo, for example lang, tapos ibababaan ninyo. Actually, that is okay. Sir Kevin? okay, okay, okay lang. Magma-match talaga yan. Do'n lang ako sa part na yun, eh. Medyo Oo. malayo kasi sa label niya kasi yung dalawang part is match talaga. Mm. Sa diyan wala akong problema diyan. Oo. Like for Kayo example, meron? this one, Ayun, sir. ako rin may problema din ako sa'yo. Sige, sige. Example, this part right here, actually nasa training documents ito. Okay, yung mga extension na 'to, usually mas mababa yung ano nila, mas mababa yung, connection nila sa bahay. Tapos kinapture 'to sa ibang image nga, like I said. And now, hindi siya magfi-fit talaga sa label natin. Pero as you can see, kung for example, ika-cut natin 'yan, ibababa natin, actually magfi-fit 'yan sa part which is na dapat paglagyan niya. Kahit dito, ayan, oh. Tapos select, baba natin, gano'n pa rin 'yan. Okay, so hindi niyo dapat problemahin yung mga ganitong corners. Hindi niyo dapat problemahin yung mga extensions na 'yan. You can simply ignore for them actually. Okay? Any more questions sa mga parts na 'yan? May hindi ba klaro? Okay na sa akin, sir, mag-auto pass na. Kulukot talaga 'tong si Sir niyo, Kevin. Okay. So, ayun lang. Para sa shifted buildings, dapat yung building is kapareho. Halos magkapareho sila ng shape nung label. Tapos, yung label is malayo sa bahay. Okay? Like for example, kagaya niyan. As you can see dito sa likod, hindi siya match. Tapos, before we mark, kasi may mga buildings din na medyo, may kaliitan lang yung shift nila or yung layo nila sa bahay. Okay? So, dapat tansyahin na ninyo kung hanggang saan yung 15 pixel. Okay? Like for example, this one. Kung maliit lang naman yung shifted niya, like for example, 1, 2, 3, 4, 5, at least 6, 5.5 pixels lang away from the building, hindi nyo pa po yan kailangan i-mark. Not unless kung medyo malayo talaga yung label from the base of the building. Like for example, this one would be 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Okay? So kapag umabot yan ng 15 pixel kagaya nito, you have to mark for it as shift. Okay? Dapat, para masabi nating shift, at least meron siyang 2 or 3 sides or corners na match. Like for example, dito, tsaka dito, sa corner na to, accurate yung corner pagkaka-capture. Pero nahila lang yung bahay sa area naman na to, tsaka dito, hindi siya nagiging accurate. May dalawang corner siya which is fit sa bahay. Yung dalawa naman is malayo. Okay? Any questions sa shift or shifted? Simula pupunta tayo sa wall fix.